Mga kapatid, sa pagtaas ng gasolina, maraming mga tao ang nangangamba kung paano na sila mabubuhay ng maayos sa mundong ito. Dahil hindi lang po ang gasolina ang tataas, kundi mga pangunahin nating bilihin. Mga pamasahe, paano na ito magkakasya sa kinikita nating nakakarampot. Sa Biblia po mga kapatid, pero pong pangako ang Diyos na nais niya na magtiwala tayo sa Kanya at manampalataya tayo. Na huwag natin problemahin yung mga bagay na pangailangan natin. Sinabi po rito sa Mateo chapter 6 verse 31 hanggang 32. Ito po ang binabanggit dito mga kapatid. Kaya't huwag kayong mag-alala na magsabi, ano ang kakainin namin? Ano ang inumin namin? O anong susuotin namin? At sinabi sa 32, ito mga bagay na pinagsisikapan ng mga hintil. Ngunit alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, yung mga hintil daw, wala ibang inaatupag ito, kundi yung kakainin nila araw-araw, yung susuotin nila araw-araw, yung pangailangan nila araw-araw. Pag sinabi kasing hintil, ito yung mga taong walang pakialam sa Diyos. Ito yung mga taong hindi nagpipray, hindi sumasamba sa Panginoon. Pero ang pangako niya, na sinasabi niya dito sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. So, yung pangako ng Panginoon na sinasabi niya para lahat ng pangailangan natin ay ibigay niya, unahin natin ang Panginoon, unahin natin ang kanyang kalooban. So, yung pala yung gusto ng Diyos sa atin. Kasi ang Diyos po ay the great provider. Pero ang gusto niya, yung ipoprovide niya pangailangan natin, kung ikaw ay inuuna mo na pagharian ang Panginoon. Kaya sinasabi sa Biblia, sa awit 37, verse 25, ito po sabi ni Haring David, mula pagkabata at ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalitaan na sa mga taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. So sabi ni Haring David, wala siyang nakita na sa taong tapat sa Panginoon ay pinabayaan niya at nakitang naghirap ang mga anak. So wala siyang ganun nakita. Sa mga taong naging tapat sa Panginoon, talagang pinuprovide ni Lord ang lahat ng kanilang pangailangan. At sinabi pa po dito sa Exodus 23 verse 25, akong si Yahweh na siya lamang ninyong paglingkuran. At sinabi pa niya dito, pasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Ito mga kapatid, no? Yung pangako sa atin ng Panginoon, pag pinalingkuran mo siya, ang sabi niya, ipoprovide niya lahat. Siya ang bahala. Ibig sabihin, magiging masagana tayo. At ilalayo pa tayo sa anumang karamdaman. Kaya po mga kapatid, huwag tayong pumangamba sa mga nakikita natin, gera, pagtaas ng mga bilihin. Pag tayo ay naging tapat sa Diyos, meron siyang gagamitin ng mga tao, meron siyang gagamitin para tayo ay pagpalain. Kaya mga kapatid, simula ngayon, unahin natin ang kalooban ng Diyos na maghari ang Panginoon sa atin. Ayusin natin mga puso. Oo, tayo ay nangangamba. Oo, naghahanap tayo ng ating mga pangailangan. Pero hindi natin naiintindihan, nasa Diyos pala ang lahat. Kung tayo ay magsiserve, ng palataya, at paglilingkuran natin ng tapat,
ang Panginoon. Sana po mga kapatid, i-share po niyo itong mensahe ito. God bless you po sa inyo lahat.